Nagsimula ang pelikula sa isang sinaunang kasamaan ang muling bumangon matapos ang libu-libong taon ng pagkakatali. Isang mata ng demonyo ang muling nagising at kapag ito ay nakumpleto, magwawakas ang lahat. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang demonyo na naghasik ng lagim sa mundo. Hindi ito mapatay ng kahit sinong mortal. Kaya ang ginawa ng Buddha, hinati niya ang demonyo sa dalawang mata. Red Eye nagdadala ng pagnanasa, galit, at kasakiman. Black Eye nagdadala ng kamatayan at pagkawasak. Upang hindi na muling mabuo, ang dalawang mata ay inilibing sa magkaibang lugar, binabantayan ng mga monghe sa loob ng maraming siglo. Pero ayon sa hula, kapag nagkita muli ang dalawang mata sa ikawalong gabi, babalik ang demonyo. Si Hajong ay isang dating monghe na piniling talikuran ang mundo ng pananampalataya. Namumuhay siya sa bundok, malayo sa tao, malayo sa kasalanan. Ngunit may mga sumpang hindi kayang talikuran, kahit na mga taong gustong tumakas sa kanilang nakaraan. Isang gabi, nagbago ang anyo ng kalangitan. Isang pulang liwanag ang sumilip, isang senyales na matagal nang inaasahan. Alam ni Hajong ang ibig sabihin nito, ang Red Eye ay nagising na. Sa mata ng batas, isa lamang itong pagpapakamatay. Ngunit may mali ang mga sugat, ang galaw, at ang malamig na titig ng biktima. Parang hindi na siya ang may kontrol sa sariling katawan. Ang Red Eye ay hindi pumapatay agad. Una nitong kinukuha ang pinakamadilim na emosyon ng tao. Kapag ikaw ay puno ng galit, inggit, o kasakiman, ikaw ang magiging susunod na sisidlan. Sa isang lihim na templo, binabantayan ng isang matandang monghe ang itim na mata. Alam niyang darating ang araw na ito, ang araw na hahanap ito ng kapareha. Ngunit ang oras ay hindi kakampi ng mga tagapagbantay. Sa bawat gabing lumilipas, mas dumarami ang namamatay. Mas lumalakas ang kasamaan. At mas humihina ang mga taong sumusubok pumihil dito. Ang oras ay nauubos. At ang sumpa ay papalapit sa katuparan. Muling sinuot ni Hajong ang kasuotan ng monghe, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang handang magsakripisyo. Alam niyang may presyong kailangang bayaran. Dumating ng ikawalong gabi, ang gabing kinatatakutan ng lahat ng tagapagbantay. Sa sandaling nagtagpo ang pulang mata at itim na mata, ang mundo ay tila huminto. Ang demonyo ay unti-unting binubuo, mula sa galit ng tao. Upang pigilan ang ganap na pagbabalik ng kasamaan, isang buhay ang kailangang ialay. Hindi sandata ang ginamit ni Hajong, kundi pananampalataya at pagsisisi. Napigilan ng demonyo, ngunit hindi ito tuluyang nawala. May isang naiwan sa kadiliman bilang bagong bantay ng sumpa. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang recap dito sa Movie Snap.